Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Naku po, Sara Duterte, lalong nataranta. Grupong Duterte, palpak ang plano. Palusot ni Sara na walang ebidensya, kinastigo. At DDS, galit kay Bongo, bumaliktad na umano. Abay grabe mga kaibigan, nagkagulo na ang grupong Duterte. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, lalong nataranta ang kampo ni BP Sara. Halos nawindang ang grupong Duterte sa Senado matapos ang matitinding tanong sa testigo kung saan imbis pumabor kay Sara, abay lalong lumakas pa ang ebidensya sa aligasyong pagbabanta kung saan palpak ang plano na siraan ng witness. Palusot naman agad ni Sara Duterte, walang ebidensya na siya ay nagkasala. Kaya naman, bueneltahan ng grupong Duterte. Naku, abangan niyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, sinabihang walang utak. Walang bigat ang mga tanong ng defense team ni Sara Duterte at yung iba pang mga bias na senator judges. Pakinggan po natin to. Ayon mismo kay Representative Terry Redon na isa sa mga House prosecutor, tila parang no-brainer daw kung magtanong ang mga abogado mula sa depensa. Second highest person in the land and wants to be president in 2028. Is this the kind of president that we want? Walang duda ang House Prosecution Panel na nagbanta ang bise laban sa matataas na opisyal ng bansa. Ang depensa raw, sa halip na itinanggi ang mga ligasyon, ay tila nililinlang na ang taong bayan. Hanggang sa umabot pangaro sa pagkwestiyon sa typo errors at sa tila pagtuturo sa Pangulo na umano'y nagmando sa investigasyon laban sa bise. Kumbaga sa Bisaya pa, ganahan sila nga maglibog ang tao ba para kung ang tanaw nimo dili na nimo maintindihan. In other words, yun ay paglilihis. A deviation from the real issue being discussed. This was never denied by the Vice President. It was not denied in the answer. And even, 3 days when she was asked about this, and bukod sa hindi niya to dineny despite the repeated opportunities to do so, yung fact na pag-amin niya, isa yan sa pinakamataas na uri ng ebidensya. Giit pa ng prosekusyon, kahit ano pa ang idahilan ni VP Sara, ang banta ay banta. At saklawaan nila ito ng betrayal of public trust na isang impeachable offense. Well mga kaibigan, totoo naman, di ba? Malakas ang ebidensya na si Sara Duterte ay nagbanta sa ating Pangulo. May video at napanood yan ng buong mundo. Pero mga kaibigan eto, palusot ni Sara Duterte. Oo, yan Kapal na mukha mga kaibigan. Ang sabi niya, wala daw sapat na ebidensya ang reklamong impeachment laban sa kanya. Wala daw itong matibay na batayan. Talaga ba? Kaya naman mga kaibigan, heto, bueneltahan ni Kong Chua itong mga palusot at paglilihis ni Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Saglit lang po ito. Kasi ang impeachment at saka yung criminal case, magkaiba ang tinitingnan dyan. 'Di ba? Kasi yung isa, kailangan talaga patunayan mo talaga ng walang kaduda-duda. 'Di ba? Na siya talaga ang gumawa ng pagbabanta or whatever, 'di ba? Yes. Dito sa impeachment, may mga iba pang mga mas magaang ang parameters dito. And in fact, isa nga dito sa mga grounds sa Article 4 is culpable violation of the Constitution. Now, tatanungin ninyo, ano naman ang binayolate niya? Nagsalita lang siya ng ganun. Ano nang binayolate niya sa ating saligang batas? Aba, maliwanag. Nakalagay sa ating Section 5, Article 7, yung oath of office ng Presidente at Vice-Presidente. Sila lang ang may oath of office na ganito na nakalagay, nakapaloob sa ating saligang batas. At ang sinasabi doon, that they will execute the law. Yung pagbabanta ba, pag-execute ba yan ng law? Ang linaw-linaw O ano pa? Betrayal of public trust. Yan. Diba? Yung ginawa niya, isipin mo ang pagbantaan mo, head of the state. Ang head of the state, siya ang nagre-represent ng ating bansa. Siya ang mukha ng ating bansa. Could you imagine the second highest ranking official of our country threatening the commander-in-chief of our army? So could you imagine that? At saka alam naman natin, hindi naman yung nakaraang administrasyon, yung simpleng, yung ordinaryong tao na walang kapasidad, na walang pera. Nakita naman natin kung anong itsura. Pinagbantaan yung dating Pangulo. Sinabi na magbibigay siya ng reward na 50 million. And yet, nakita nyo yung naging treatment. Nakaposas, face down, di ba? Kung tinratong parang kriminal. And yet, nakita natin, walang capability yung taong yun. Mukha namang walang 50 million pesos yung taong yun para magbigay ng reward. Alam natin yun na talagang
It was merely siguro joke niya or whatever. Ano pinagkaiba nito? Ito, pangalawang pangulo at alam natin, by operation of law, siya ang hahalili kung sakasakaling may mangyari Yes. sa ating pangulo. Pangalawa, lahat ng threat sa ating pangulo, to remember, that is a national security concern. Hindi ito po pwedeng baliwalain. Hindi kailangan iutos ng presidente, hindi kailangan iutos ng kahit sino man. Automatic yan, dapat iniimbestigahan yan kahit na simpleng pagbabanta lamang. Much more kung alam natin yung magbabanta ay may kapasidad. Makikita naman natin ang record ng pamilya ng ating Vice Presidente. Asa ngayon ang kanyang ama? Ano ang kasong kinakaharap ng kanyang ama? EJK. So, lahat ito titignan mo. So far, sa nakikita ko, maliwanag ang video, nandun na sa video ang pagbabanta. Nasa record ang findings. Anong sagot ng depensa? Mali ang petsa? Mali ang mga typo error? Ni never. Nakakailang hearing na tayo, nakakailang trial na tayo, never nilang dininay. But kung makikita mo talaga yung mga series, di ba? Meron pa yung pupugutan ng ulo, di ba? Makita mo yung mga itatapon sa West Philippine Sea. Tanong ko sa inyo, sa mga kababayan natin, ito ba dapat ang inaasal ng pangalawang pangulo ng ating Republika ng Pilipinas? Well, mga kaibigan, malinaw po yung sagot natin dyan, no? Hindi dapat ganyan ang ugali o karakter ng isang vice presidente. Tama naman po, di ba? Yung sinasabi dito ni Kong Chua, yung pagbabanta ba ni Sara Duterte, gawain ba ito ng isang matinong vice presidente? Di ba? Tandaan po natin, ha? Bago pa mangyari ang pagbabanta sa ating Pangulo, abay katakot-takot na mga kaibigan ang malademonyong pahayag ni Sara Duterte laban dito kay Congressman Chua. Naalala niyo po ito nung panahon ng kampanya? Balikan lang po natin saglit ha. Ito. Yan. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. O di ba mga kaibigan? Yan ba yung gusto nating maging next na president? Ang bastos ng bunganga mga kaibigan eh. Normal na lang sa kanya yung salitang mamatay, di ba? Kaya yung palusot mga kaibigan ng mga alipores ni Duterte na ang lahat ng ito ay puro paninira. Wala mga kaibigan, sablay. Kaya nga itong mga DDS talaga, galit na galit ngayon kay Senator Bongo. Kasi nga naman mga kaibigan, yung tanong daw niya ay lalong nadiin pa itong si Sara Duterte. Tingnan po natin to kung bakit ba galit sila dito kay Senator Bongo. Anyway, last question na lang po on sedition. No? How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Ano po yung, sorry. On sir. sedition charges, di ba? Yes, sir. How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Well, in inciting to sedition, Your Honor, Bago yan mga kaibigan, ang tanong po kasi dito ni Senator Bongo, paano mo masasabi na nag-i-incite sa sedition itong si VP Sara? Gayong sa mismong video, tahasan niyang sinabihan ng kanyang mga supporters na huwag lalabas at huwag magprotesta sa lansangan. So ano yung connection nun kung bakit nyo sinasabi na inciting to sedition samantalang pinipigilan nga daw ni Sara Duterte? So eto mga kaibigan, yung napakagandang sagot dito ni attorney. specifically in the case of People versus Nabong, it is not necessary na magkaroon ng actual sedition. The law also penalizes if the seditious words would encourage people to do illegal acts or to overthrow government. In other words, if the speeches would stir up the people to go against the government, if the speeches would disturb the peace of the community, if the speeches would undermine public order and public security, hindi ho necessary na magkaroon ng actual na sedition. That's under the Meron law, ho sir. bang nagawa yung Vice Presidente na Ayan na. gaya ng sinasabi niyo ngayon? Nagawa pong inciting to sedition, sir? Based sa findings namin, sir, yes. Based po sa findings namin. Ganito po ang nangyari. Kinumpare po namin based on the content and context of the utterances made by the Vice President in November 23, 2024, the utterances made by the Vice President in October 18, 2024, then the utterances made by the Vice President in 26
November 2024. And under facts and circumstances, nung trinay po namin i-compare siya, may nakita ko kami ng mga utterances that would stir up the people against the government. For example, Your Honor, noong October 18, ang sabi ng Vice Presidente, walang number 1 ang Pilipinas na to, hanggang number 2 lang to para sa akin. Wala itong number 1. Kinumpara ko namin noong November 23, ang sabi doon sa November 23, I do not recognize anybody above me. It's a reiteration doon sa kanyang sinabi. That's number 1, Your Honor. Then number 2, may sinabi siya noong October 18 na anong magagawa ko? Hindi marunong maging presidente yung nakaupo. Kasalanan ko ba yon? And then, November 23, kinumpara namin yon. Ang sabi niya doon, this country will go to hell because the person na nakaupo is hindi marunong maging presidente and who is a liar. So nakita namin yung pattern saka consistent na utterances. Then tinignan namin yung pangatlong line, ang sabi niya doon, alam ko si BBM may 5 impeachable offense, pero papasa ba dyan sa House? Siyempre hindi. Then pagdating sa November 23, sinabi naman niya doon na the President is lying through his teeth para makuha lang niya yung boto ng mga tao. Tapos minura niya sila, PI ka, BBM, Lisa Marcos, and former Speaker of the House. So, tinignan namin, sino ba yung nagsasalita? Kung ang nagsasalita, Your Honor, is yung ikalawa sa pinakamataas na posisyon in public at yun yung kanyang utterances, definitely, Your Honor, there is a tendency to stir up the people against lawful government. Kindly wind up, Against the Senator Go. government. No more question, Mr. Presiding Officer. Thank you, Salamat Senator po. Judge Salamat. Go. Ayun mga kaibigan, no, kung yung mga DDS mga kaibigan, yung mga supporters ni Senator Bongo at ng mga Duterte, medyo galit o nagtatampo daw dito kay Bongo dahil nga daw yung tanong niya, mas lalong nadiin pa itong si Sara Duterte. Nabigyan pa ng pagkakataon para magpaliwanag itong si Attorney Lotok, di ba? Napabor sa kanilang side, di ba mga kaibigan? Pero sa atin, napakaganda ng tanong ni Senator Bongo. Dapat ganyan. Ganyan dapat ang pagtatanong. Hindi yung Senator Judge na feeling abogado ni Sara Duterte. Ang galing ng sagot dito ni Attorney Lotok. Sumagot siya gamit at base sa jurisprudence. Para sa NBI kasi mga kaibigan, no, yung simpleng pag-abiso na wag lumabas. Wag kayong lumabas, wag kayong pumunta sa lansangan. Pwedeng daw mga kaibigan, tignan na bilang lang, pabalat kayo lang para makaiwas sa mga pananagutan. Pero ang totoo, lalo na yung paulit-ulit na paninira sa gobyerno, yung ginagalit ang taong bayan para kamuhian, di ba? Mawala ang tiwala ng ating mga kababayan sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. Abay, kung paulit-ulit po yan, pasok po yan doon sa kahulugan ng inciting to sedition. Lalo pa, galing ito sa isang vice-presidente. Kaya nga nakatulong pa talaga mga kaibigan yung tanong ni Senator Bongo kung bakit kailangang managot itong si Sara Duterte. Isa din ito mga kaibigan, si Pia Cayetano, imbis makapuntos ang kampo ni Sara Duterte, abay ganun din, lalong nadiin ang kanilang amo mga kaibigan. Pakinggan po natin to ha. Ang question ko ay, in your appreciation, dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening? Okay, so is it personal or is it a general sentiment? Now, before I proceed, gusto ko magbigay ng example para maintindihan ng mga kababayan natin. Kung magkapit-bahay, nagkapikunan dun sa bakod, tapos sabi nung isa, bubulohin ko to, is that a grave threat? Is a senator, pag sinabi niyang bibit-biting kita, kikwelyuhan kita, palalayasan kita, is that a grave threat? I'll add some details. If that is supposedly addressed to a fellow senator, and she's a female senator like me, na kahit na hindi naman isa kong kilalang runner, marathoner, but a non-violent person, is that a grave threat? Well, I'll just tell you my personal opinion and then I'll tell you now. I felt that was a grave threat. Kung maalala ninyo, sinabi kasi sa interview ni Erwin Tulfo na dahil sa galit niya mga kaibigan, kung pagpipilitan pa daw na itong Pekeng Blue Ribbon Committee na talagang mag-hearing dyan sa Senado, abay hindi siya papayag. Kukwelyohan niya, di ba? Yung mga senador dyan. Papalabasin niya, di ba? Sisipain palabas ng Senado. Ngayon, ito yung ginamit na example ni Pia Cayetano.
So feeling niya mga kaibigan, sa lahat ng mga sinabi ng isang senador na yon, no, si Tulfo, abay feeling niya, grave threat yon. So parang inamin na rin niya mga kaibigan, yung sinabi ni Sara Duterte na pagbabanta sa ating Pangulo ay malinaw din na grave threat. Kaya nga mga kaibigan, imbis makatulong ay lalo pa talaga nadiin. Tapos tinanong pa niya talaga itong dalawang panig kung ano masasabi nila tungkol dyan sa grave threat na yan. O ito mga kaibigan, napakaganda ng sagot ng prosecution. So, may I ask the counsel and the witness to now answer the question? Thank you. If you may, Your Honor, please, yung prosecution po. Doon sa particular pong katanungan yon ni Senator Judge Pia Cayetano na dapat ba may takot na naramdaman, correct me if I'm wrong, Senator Judge Pia? Yes. Yung taong tinatakot o subject matter ng grave threats o pampublikong pagtanggap pa na nakakatakot yung mga sinabi niya laban dun sa taong tinatakot niya. Siguro a simple yes or no with a very short explanation would Opo. suffice, Mr. Presiding Officer. Attorney Ligutan, you have 2 Maraming minutes, salamat, please. Senator Pia Cayetano. Maraming salamat sa pagkakataon. Yung sagot sa tanong na iyan, yung sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. It just so happened, Your Honors, as an answer, in answer po sa tanong ni Senator Pia Cayetano, may dalawang kaso na po yung Supreme Court. Yung isa is Paera versus People. Yung GR number, siguro yung mga law students, no? Mga law students, GR number 181626, May 30, 2011. The title is Paera versus People. Sinabi ng Supreme Court doon, wala pong batas na nagre-require na may private complainant. Ibig sabihin, hindi po required na yung biktima mag-execute ng affidavit upang yung akusado po pwedeng ma-found guilty ng grave threat. Paera versus People. But more than that, Your Honor, please, may isang kaso pa. No less than the Supreme Court in the Philippines. Sinabi doon, hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabanta. Your Honor, to repeat, etong sinabi ng Supreme Court, all that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effect. Yung sagot sa tanong, hindi po galing sa prosecution, hindi po opinion, galing mismo sa Supreme Court of the Philippines, Your Honor. Okay, thank you for that. So, Galing no mga kaibigan, napakasimple yung sagot pero talagang alam natin na may bigat mga kaibigan. Oo, ang galing sumagot ni attorney dito kasi sumasagot po sila gamit ang jurisprudence. 'Di ba? Binanggit po nila yung kasong Paera versus People. So doon pa lang mga kaibigan, hindi lang ito simpleng opinion yung pananaw nila tungkol dito sa grave threat. Meron talagang kaso, merong jurisprudence. Pero dito mga kaibigan sa kampo ni Sara Duterte, pakinggan po natin yung rason nila. Mr. President, can we now ask If I may add, Senator Judge Pia, if I remember my memory aid correctly, there are only certain private crimes that need a private complainant, and most of these are personal crimes such as concubinage, adultery, seduction, abduction, rape, and acts of lasciviousness. Although these crimes are all entitled People of the Philippines versus the accused, without a private complainant, these crimes cannot be filed by the prosecutor in court without the cooperation or affidavit of the private complainant. Counsel for respondent will please reply to the query of Senator Judge Pia Cayetano. You also have 2 minutes, sir. All right. I will try to avoid making conclusions of fact and law, Your Honor, but I will answer in light of the facts of this case and leave it up to the discretion of this honorable court. Please, sir, you may proceed. It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A. Number one. Number two, it was never aimed
directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. So in other words, Your Honor, it is Wala, mahina. there was no threats to begin with. And so even the discussion on the elements is not really applicable insofar as determining the innocence or guilt of the Vice President. That is basically our position. Your Honor. That is one more thing. And practically, we maintain this position all throughout our pleadings. We never referred to that statement as threats. We always say that if at all they were alleged threats. But we referred to the statements of the Vice President as statements, as responses. And even in my speech, that's what I said. It was a response, Your Honor. That would be all, Your Honor. Siguro sa witness na lang. Well, mga kaibigan, para sa atin, mahina talaga yung rason dito ng defense team. Kitang-kita natin, mga kaibigan. Wala talaga, wala sa hulog, mga kaibigan. Kitang-kita ng buong mundo. No? Napanood natin lahat yan na si Sara Duterte ay nagbanta sa ating Pangulo. Hindi yon simpleng sagot lang sa isang katanungan ng isang DDS vlogger, no? Para sabihin na hindi siya nagbanta. Sumagot lang siya sa isang mga katanungan. Sino kaya niloloko ng mga to, mga kaibigan? No? Oo. Kaya nga itong si mga kaibigan, si Pia Cayetano. 'Di ba? Ano yung sagot niya dito? Yung ang simpleng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Para sa kanya, isa na itong pagbabanta. What more pa, mga kaibigan, dito kay Vice Presidente na pinagbantaan niya ang ating Pangulo, ang ating First Lady at dating House Speaker. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.